Good morning po mga kapatid. Good morning po. Tayo po ay kumusta po ang bawat isa sa inyo? Mabuti. Kumusta po sa live streaming? Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Tayo po tumayo mga kapatid. Tayo po ay ito na sa parte ng pakikinig ng salita ng Panginoon. At ating pong mababasa ang salita ng Panginoon sa aklat po ng Juan, John 14:21. Amen? Sabi po dyan, "The one who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and I will reveal myself to him." Hallelujah. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po, Diyos, na nandito na naman po kami, Panginoon, na kami po ay nagkatipon. At alam po namin, Lord, na ang aming kaluluwa ay nauuhaw at nagugutom sa iyong mga salita. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na mag-feel, Lord, ng mga hunger and thirst na ito, O Diyos. Pagpalain mo po, Lord, ang mga salita ang aming mga pakinggan. Maging ako man, Lord, ay itago niyo po sa iyong liburan. We will be exalted, Lord. We will be increased, Panginoon. Lang sa pakikinig kami aabutin, Panginoon, kundi, Lord, hallelujah, it will cause us, Lord, na magampanan po namin kung ano po din yung nais mo para sa amin at masunod namin ang iyong mga kautusan. Salamat, Lord. Purihin ka. We entrust you this day, Panginoon, hanggang din sa matapos ang aming pananabahan sa iyong lahat ng papuri, ang aming pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. E po yung mga kaupo na. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang ibig sa akin. Ang ibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. And the Christian life is a continual interchange of love between God and those who belong to Jesus Christ. We belong to Jesus Christ when we love Him and keep His commandment. Kung nanatili tayo sa Panginoon, nandun po yung pagtupad natin sa Kanyang mga kautusan. Sinasabi po na ang pag-ibig, it is the highest attribute. Yun daw po yung pinakamataas na katangian ng isang tao. Kaya nga po, kung maalala nyo yung teksto po ni Reverend Bird, yung last week, di ba sabi po dyan, sa 1 Corinthians 13, samantalang nananatili ang tatlong bagay na ito, yung faith, hope, and love, but the greatest is, ano po yung pinakadakila? Love. Amen. At salamat sa Panginoon, dahil tayo, bilang mga mananampalataya, ibinigay sa atin ng Panginoon yung pagmamahal niya sa atin. Amen? Sabi po na-quote po ni Charles Darwin, that katulad nga din po ng ito, na sinasabi na the noble attribute of man is yung pagkakaroon niya ng love. It's a quality of person can possess. Dahil the love, yung pag-ibig daw po, it causes us to extend our empathy. Yung compassion natin, our care, not only sa mga kapwa natin, our fellow human beings, but also sa lahat ng mga nilalang ng Panginoon. Amen? Kaya nga, di ba, makita niyo po yung mga even yung animals ngayon, yung mga pet, binibihisan, ginugroom, pinuputulan ng kuko, dinadamitan, di ba? Amen? Tapos yung may pet pa nga sila, di ba? Makita po natin, yung mga halaman, inaalagaan, yung mga damo, bawal tapakan. Lahat ng because we have this compassion, not only for our fellow human beings, but also for the all creatures ng Panginoon, ganun po katindi yung pagmamahal natin. Though also, mga kapatid, even yung mga animals din, they possess this kind of love, but unlike to us, it is very mataas. Amen? Kasi, ang mga hayop animals, mga kapatid, they show also yung love din po nila, di ba? Pero ito, mga kapatid, kung mga ating mga pet, yan, hindi po yan
hindi ka po niyan sasanduin, lalo na pag nagutom yan. Pwede ka niyang kainin. Hindi ka niya ma-identify na amo ko to. Amen? But the Lord, yan sabi nga, the highest and noble character that we possess na naggaling sa Panginoon is yung pag-ibig po natin. Amen? Naggaling sa Panginoon. And you know, mga kapatid, they are, kaya po mga kapatid, di ba? Even yung mga asong askal, o yung mga pusakal, yung mga inaampun po natin yan, di ba? And ngayon, mga kapatid, yung mga animals, they have shelter sa atin sa Pilipinas. Amen? There are degrees po ng pagmamahal. Kung pagbabatayan po yung affection and devotion, makikita po natin yan sa ating mga nanay. Kung pagbabatayan po yung strength and feeling with authority, with love, makikita po natin yan sa ating mga tatay. And with tenderness, the love that is tenderness and beauty, ayan naman po ay sa mga kapwa-tao din po natin, sa mga kaibigan po natin. But the greatest love known to man is the Savior's love. Amen? Na nanggaling sa ating Panginoon. Now, kapag ang pag-ibig na ito, nabigay sa atin ng Panginoon, ay mali yung napuntahan, or yung tinatawag na misplace ang affection, that can be risky and dangerous. Kailangan ang pagmamahal natin ay nasa tamang lugar. Amen? Ng Panginoon. Kaya po, this morning, mga kapatid, nais ko pong i-share sa inyo, ito po yung mga dangerous love affair. Na minsan naisip natin, ang dangerous love affair lang naman sa Bible eh. Yung katulad halimbawa ni Samson and Delilah. Because of Delilah talaga. Si Samson, yan, di ba? Ay, ano po, yung kanya pong pagiging, yung covenant po niya, pagiging Nazarene, di ba? So, na-misplace niya po yun. Even kay Solomon, ang pag-ibig niya sa Panginoon, na-misplace. Bakit? Kasi, nagkaroon siya ng maraming asawa, a pagan woman, na it caused him na mag-far away na sa Panginoon. What else? Yung kay David din po, mga kapatid. Yung kanya pong kay Bathsheba, it caused him to be a murderer at saka adulterer. Amen? Na misplaced. But this time, mga kapatid, sa atin din, may lumalaganap ng mga ganitong pag-ibig. Amen? Marahil, ito po ay, sabi dyan, it creates subtlety in the church at minsan, hindi lang natin, hindi napapansin eh. Napapansin yun eh. But, minsan, hindi natin matanggap sa sarili natin. But the Lord, mga kapatid, this morning, ay mangungusap sa atin through this dangerous love affair. Amen? Ang unang pong love affair, dangerous, mga kapatid, na nais ko pong share sa inyo, mayroon pong 4. Unang-una po, yung pagmamahal sa sarili. 2 Timothy 3, verse 2, people, sabi dyan, and people will be lovers of themselves. Love self. Mahal niyo ba ang sarili nyo? Eh, syempre naman. Mahal naman natin ang sarili natin. Amen? Sabi po ni William Barclay, love of self is the basic sin from which all others flow. Kasi po, the moment a man make his own will the center, yan po hindi po mali yung mahalin natin yung sarili. Pero ito po yung sinasabi ni William Barclay. The moment kapag yung tao, yung his own will na, yung center of his life, divine and human relationship are destroyed, obedience to God and charity to men both become impossible. Amen? So, hindi po masamang mahalin ang sarili natin. But, kung ang sentro na ng buhay natin is yung gusto natin, yung nais natin,
yun po ay nami-misplace na yung pagmamahal na yun. And we all have numbers of yung tinatawag na self-sin. Yan, sabi po dyan. Yan po, makita niyo po dyan sa yung mga self-sin. Ano ba yung mga tinatawag na itong mga self-sin? Yung self-righteousness. Ayan. Diba? Ako lang tama, ako lang tama. Ako lang straight dito, lahat kayo tabilid. Amen? Sabi dyan, self-pity. Yan, sobrang self-pity. Ako lang, ako lang. Self kasi nga, ikaw nga lang yun eh. I, myself, and me. Self. Amen? Kaya sabi po dyan, self-confidence. Sige na Panginoon, dyan ka muna. Kaya ko na to. Self-sufficiency. Nagpipray naman ako lagi eh. Nagbabasa naman ako ng salita ng Panginoon eh. Nakikinig naman ako sa TV ng mga preaching eh. Okay na ako dito sa bahay. Hindi ko na kailangan makipag-fellowship. Self-admiration. Ang galing-galing ko. Huwag niyo po ako tignan ha. Example lang yun ha. Ang galing-galing ko. Very talented ako. Yun, ano ba? Hindi ko sasabihin ang taba-taba ako, di ba? Sabi niyan, self-worth. Deserve ko to, Panginoon. Deserve ko malaking bahay. Deserve ko maraming pagkain. Deserve ko kumita ng malaking pera. Deserve ko to, Panginoon. And self-love. Ayan. I-add niyo po yan lahat, self-love. So, meron po tayong tinatawag na self-sin. This sin lies both subtlety and there within us. It is within us, mga kapatid, and are too much. Kaya siya na-misplace dahil too much as a part of our nature. It will come only to our attention until the light of God is focused upon them. Yan. Kapag alam niyo yung salita ng Panginoon, talagang nag-shine sa atin, at ito ay nag-cause na, Lord, ako pala ito. Ganito pala ako, Panginoon. Hallelujah. Ang sabi dyan, magkakaroon tayo ng realization and yung ating puso ay maa-align sa Panginoon. That these self-sins, mag-remind sa atin, alam naman natin that ang salita ng Panginoon, it is always, sabi nga, yung the lamp to my feet and the light to my path. Diba? So, ito yung nagsisilbing ilaw sa atin para makita natin yung sarili natin. Yan po yung self-sin. Ephesians 5, verse 29, For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it. Wala po daw na pupukod kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal. At normal nga lang po yan sa atin na mahalin natin ang ating sarili. Ngunit pag sobra na po, ayan, ay hindi na po siya maganda. Dahil, sinasabi po ng 1 Corinthians chapter 3, that we are the temple of God. Kapag destroy mo itong temple ng Panginoon, which is you, na tayo, i-destroy din tayo ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi nga, talagang we let ourselves far away from any harmful na mga hindi kapakipakinabang na, di ba, yung sa mentally, physically, inaalagaan natin, napapadoktor tayo, because ang sabi ng Panginoon, tayo ay templo ng Diyos. So, pero pag sobra na, katulad ng mga self-sins po na aking nabanggit, ito po ay dangerous. Dangerous na. Sabi ng Matthew 16:24, If any would come after me, ano pong daw gagawin? Let him deny himself. Ayan, di ba? Sinabi siya nung unang-una, deny yourself and take up his cross and follow me. Amen? So, yun po yung unang misplaced affection, which is danger na pagmamahal para sa ating sarili. Ang pangalawa pa, mga kapatid, yung love of money.
ito po yung maaaring narinig na natin. Iba-iba man po yung kanyang mukha. It will always end up and it always fall into sin, mga kapatid. Sabi dyan, love of money is the root of all evil. Making money is not the business of Christian. Hallelujah. Hindi po dapat tayo, salamat sa Panginoon dahil meron po tayong trabaho. Pero yung, pag masyado na po tayong, mas nakukumit na natin yung sarili natin sa trabaho, that even yung Sabbath day po natin, ay nakukompromise natin na para sa Panginoon, which is para sa Panginoon, that is dangerous. Minsan, nagtatrabaho na tayo ng overtime, pagdating pa ng panambahan, mas pinipili pa rin natin magtrabaho. Kaya, sige, later na lang ako mag-a-attend ng worship service. Mamayang hapon na lang. Kasi yung umaga, di na ako yung umaga maglalaba ako. Mamaya, pagod ka na, di ka na naman din makaka-attend ng worship service sa hapon. Kasi in-spend mo na sa paglalaba, paglilinis. Yan, so, hindi pa naman yun magagawa minsan ng paglilinis at paglalaba sa ilang oras lang eh. Minsan nakakain na yun ng the whole day. Amen? Unfortunately, kadalasan, pag sinabi mo minsan na sa hapon na lang ako, God willing, kung matutuloy o hindi. Amen? There's nothing wrong working hard. But huwag po natin kalimutan na we need to honor God. Yan. Kasi sabi ng Lord, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Minsan also, mga kapatid, we testify, Panginoon, you bless me so much, Panginoon. Thank you, na-increasean ako, Panginoon. Thank you, Lord, may business ako, malago siya. Thank you, Lord, may part-time ako. Salamat, Lord, yes. Your blessing overflow. Hallelujah. But pero mga kapatid, you can't afford to tithe. You can give it to the Lord. Yung due to Him. What is due to Him? O sige, mag-explain kayo sa Panginoon, ha? Yan. Mag-explain tayo sa Panginoon. Sinasabi kasi natin madalas, Lord, thank you for all the blessings. But hindi po natin mahugot yung bulsa natin. Parang may someone na nag-restrain pag kinuha po natin yung natin, pera natin sa bulsa, hindi natin siya madukot. Kaya sabi ng Leviticus 27:30, and all the tithe of the produce land, whether the grain or fruit, is the Lord's, and it is holy. Kaya po sa verse 10, nung binasa po natin, yung pagmamahal sa pera, ayun po yung root of all evil, root of all kinds of evil. Kaya sabi dyan, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Sabi sa Tagalog, kasi maganda sa Tagalog eh, kasi Tagalog naman tayo eh. Sabi dito, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya. Amen? Yes. Totoo naman yun, di ba? Diba sabi dyan, dahil sa paghahangad na yumaman, sabi ng isang preacher, oo nga, dahil sa paghahangad sa, na yumaman, kaya bakit po may mga drug pusher? Bakit po may nagbenta ng laman? Bakit po may mga nagnanakaw? Pera. Bakit po may nambubudol? Pera. Hallelujah. Bakit may mga nang-scam? Yun, tama po yung pastora. Pera. Amen? Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasagla sa maraming kapighatian. Ayan. Sabi din po ng isang preacher, people love money. For money can buy you a house. Amen? But not a home. Yes. Maraming malalaking bahay pero empty, mga kapatid. Money can buy you food, but not appetite. Money can buy you medicine, but not health.
It can buy you a bed, but not sleep. Yan. Sabi dyan, it can buy you a crucifix, but not Savior. It can buy you a church, but not salvation. Amen? Tunay nga na money, ang pagmamahal sa pera, ito po yung root of all evil. Sa Bible nga po, makikita natin yung talamak na pagmamahal sa pera eh. Di po ba si Judas Iscariot po ay pinagpalit ang Panginoon sa 30 silver? And even when the Lord Jesus Christ, sa kanyang mission, ay nakausap po niya yung isang young rich ruler sa Matthew 19. Sabi ng ruler, sabi ng binata, Panginoon, ano po ba yung mga gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, gawin mo ito, gawin mo yan. Ay, alasagawa ko na yan, Panginoon, lahat. Di ako nagnanakaw, di ako di ako mapatay, di ako sumasakit sa katotohanan. Pero nung sabihin ng Panginoon sa kanya, o sige, pagbili mo yung mga yung mga ari-arian mo at ipamigay mo sa mga mahihirap. Napaatigid po siya, mga kapatid. Hindi niya po kaya masunod yun. Nalungkot po siya at umalis. Even si Balaam, siya po din ay sa matandang tipan, siya po ay nag-usan ng isang hari upang i-curse niya ang bansang Israel in exchange sa kayamanan. Pero hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Amen? The love of money can lead us to sinful ways. Kasi money can corrupt us. Amen? Even our principle and even our name. Ipagpapalit natin yung pangalan natin sa pera. Di ba? Yung prinsipyo natin sa pera. Even minsan, madalas, ipagpapalit natin ng Panginoon sa pera. Amen? When money takes control of life, kapag nandyan, na-control na po tayo ng pera sa buhay natin, di ba? We should not be a master of this. But kung tayo ay naging slave na ng perang ito, ang sabi po dyan, ang Panginoon ay naetsapwera na. And as children of God, we are called always to put God first. Because nothing should take priority over God. Kaya nga po, how do we view money? Is it something that brings you worry? Naman. Diba, pag wala naman talaga tayong pera, nag-worry tayo eh. Sino po ba dito ang hindi nag-worry pag walang pera? Napakaswerte nyo kapatid. Or is money, it is a way to bring glory to God. Yan. Hallelujah. So, money. Sabi ng kanta, must be funny in rich man's world. Hallelujah. So, yan po yung pangalawa. The love of money is the root of all kinds of evil. Sasabihin natin, narinig na naman yan. Diba? Yung pangatlo. Sa yung pangatlo po mga kapatid, ay yung the love of praise of men. Kasi ang tao po, madalas po, gusto niya, nakikita siya, napapansin siya, bibigyan siya ng atensyon. Kasi naman po, masarap naman po yung feeling na tayo po ay ma-appreciate. Na tayo naman po ay mapapurihan. But isa din po, sa dangerous love, is ito po yung tinatawag na the love of the praise of men. Bakit po? It is dangerous kasi when ito po ay dangerous love affair when it interferes with the exercise of love and reverence toward God. Kasi we can praise people. Pwede nating papurihan yung isang tao. Pero within us, hindi naman totoo. Pwede naman tayo magbalat kayo, di ba? O kaya, sabi dyan, it is dangerous kapag hindi siya with reverence toward God and without the exercise of love.
So, when we praise, of course, natutuwa tayo sa ganyang achievements niya, mga kapatid, no? At meron pong tinatawag na this is called praise seeking. Ayan. Kumusta yung uli natin yung self natin? Kumusta ka naman, self? Sabi po dito, Jesus calls us hypocrites when we seek the praise of men. Kaya po sabi ng Matthew 6 verse 2, yan, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Pag nagbigay po tayo, huwag po nating ipag-ingay. Kaya daw po nang ginagawa ng mga hypocrites, mapagkunwari. Kasi, ang sabi dyan, tandaan po natin na tinanggap na po nila yung kanilang gantimpala. Gayun din po sa pananalangin. Huwag daw tayong tumayo sa kanto or sinasabi po dito sa sinagoga, sa kanto upang makita lang ng tao na tayo po ay nananalangin. Dahil, tandaan nyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Oh, meron naman palang gantimpala eh. Diba? May gantimpala naman na pala eh. Pero yung pong gantimpala na yun, sinasabi po dito, natanggap na nila yung gantimpala nila sa pagiging show nila or pagpakitang tao nila sa pamamagitan lang ng tao. Minsan na-amaze na tayo, nako, sister, brother, ang galing-galing mo naman mag-worship lead. Sa pag-lead mo pa lang, sa pag-aawitan pa lang natin, na-revive na tayo lahat. O sige, uwian na. Amen, di ba? Pastor, galing-galing mo naman. Maraming anointing mo, pastor, di ba? Ganun, o, di ba? So, masarap naman sa, di ba? Pandinig. Pero, pag nasobrahan na, sabi nga, without the interference ng love and reverence ng God, that is misplaced affection, misplaced love. Kaya, yun mga kapatid. At ito daw pong love of praise of men, ay sakit daw po yan. Disease of praise seeking. Kaya sabi po ni John Piper, meron po siyang 3 keys to kill this craving na we always up to this disease of praise seeking. Sabi niya, una-una, para mapaglabanan mo yan, you must have this. Number 1, hate hypocrisy. Hindi po tayo ganon, mapagkunwari. Amen, tayo po yung mga Kristiyano. Hindi po tayo man-pleaser, but God-pleaser. Amen? Tumatayo po tayo dito dahil mahal natin ng Panginoon. Siya lang, siya lang, siya lang. Yan, sabi dyan, we should hate hypocrisy. Number 2, don't settle for little rewards. Sabi nga, di ba, pag nagpapakitang tao lang tayo, nakuha na natin, natanggap na natin agad yung reward natin. Ano yun? Sabi dyan, don't settle for little rewards. Little rewards na galing lang sa tao. Hanggang dun lang yun. Ang galing mo, ang galing mo. Tama ka, hanggang dun lang yun. Amen? Yung pangatlo, seek an infinite reward. Sabi dyan, masanapin daw po natin yung napakalaking reward which is coming from the Lord. Hallelujah. Kaya nga po, sabi doon sa verse 3, kanina, and verse 6, verse 18, wag nating, sabi dyan, wag nating ipagsabi yung mga bagay, yung mga mabubuting bagay na ating ginagawa sa lihim. Dahil alam natin na ang Diyos, ang Ama lamang ang nakakakita ng ito. At siya, hahanapin natin yung infinite reward na nanggagaling sa Panginoon, na siya mismo ang magre-reward sa atin. Amen? Yung pong pang-apat, yung weight of glory, dahil siya ang nakakaalam ng ginagawa natin, ng mabuting bagay na ginagawa natin. Ang sabi dyan, pero mo isipin mo, ang Diyos, the Lord of Lords, the King of Kings,
At sinasabi po ng Matthew 6 verse 1, "Be careful not to practice your righteousness in front of others, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven." Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatanggap. Matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Amen? So, ang Panginoon, ang siyang nagkakaloob ng lahat ng bagay. Ano man yung nasa atin, ang Panginoon, sa Kanya lahat nagmumula. Glory to God. At yung pang-apat, mga kapatid, it is the love of the world. 1 John 2:15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa libutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So, kung tayo po ay nasa Panginoon, hindi po mahirap sa atin ma-identify kung ano yung lugar na or yung territory na para sa Panginoon at yung territory na para sa demonyo, di ba? Kasi naman, mga Kristiyano naman na tayo. So, lahat ng bagay, so, kung hindi naman welcome ang Panginoon, bilang followers of God, di ba, sabi dun nga sa teksto na binasa natin, dun nga sa teksto na binasa natin, yung, sabi niya, the one who has my commandment and keeps them. Actually, memory verse namin to nakalimutan ko lang The one who has my commandments. Buti na lang wala dito si Sister Sally. Sabi dyan, the one who has my commandment and keeps them is the one who loves me. Bilang mga tagasunod ni Kristo, kung saan naman po hindi welcome ang Panginoon at dapat naman hindi rin tayo nagpupunta sa mga ganong lugar. Kasi sabi ng Philippians 4:8, lahat ng bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang, dapat isa-isip po natin ang mga iyon. So, sabi po dito, ano ba yung nagtutulak sa atin papalayo dito sa mundo? Yung pag-ibig ni Kristo. Kasi, sabi ng verse 16, ang lahat na nasa sanlibutan, ano po yung makita doon? Nandun yung pita ng laman, pita ng mata, at saka yung kapalaluan sa buhay. Kaya nga, sinabi doon sa verse 15, agad-agad, do not love the world or anything in the world. Kasi yung mga binanggit ko kanina, 1, 2, 3, yung mga love of self, love of praise of men, tsaka ano pa isa? Love of money. Love of money, makikita po yan dyan sa sanlibutan. Amen? So kaya po pinapaalala sa atin ng verse 15 na yan that do not love the world or anything in the world. At isa pong, ano po yung sinasabi ko doon, kasi makita po dito sa mundo, sa libutan yung kita ng laman, that we crave and covet, yung mga bagay na nakikita natin, ayun po yung kita ng mata, mga kapatid. Yung kita ng laman, yung mga nag-gratify, yung mga gusto natin. Than to please the Lord. Yung ating human nature, nakukorrupt by sin. Because yung mga desire na gusto na nakita ng mata natin, hindi yung will ng Panginoon sa atin. At yung pride of life, na yung mga nabanggit ko po doon sa mga self-sin, ayun po yung under din po ng pride of life na kung saan yung puro sarili ang ating pong mga naiisip. Kaya po ito po si Paul, mga kapatid, sa 2 Timothy verse 4 and 10, siya po ay nangusap kay Timothy. Sabi niya kay Timothy, pumarito ka na as soon as possible ha. Kasi naramdaman po niya na malapit na po siyang mamatay.
At maybe mga kapatid, wala naman din po siyang makakasama dahil iniwan na po siya ni Dimas. Ito po si Dimas, sabi po dyan sa verse 10, sabi po dyan sa verse 10, sapagkat iniwan na ako ni Dimas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig. O, di ba? Ang isang mananampalataya po, di po ba? Kapag po nakita mong mawala yan sa church, amen? Isang araw, absent. Pangalawa, absent na naman. Pangatlo, hindi mo na makita. Saan na po yung bumabalik? Bumabalik niya sa world. Bumabalik siya sa world, di ba? So, nawawala siya sa ating paningin at bumabalik na po siya sa world. Kaya, ang sabi ng verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng naroon, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Maaring minsan dumating sa buhay natin na tayo po ay naglaylo sa Panginoon at bumalik po tayo sa world. Ayan. Ngunit, ang sabi po, that Jesus is really good at pursuing straying people. Napakahirap pong bumalik sa Panginoon kapag nakakilala ka na. Kaya huwag po natin i-try man. We should not dare to try, mga kapatid, na lumayo sa Panginoon. Amen? Mahirap po, mga kapatid. Ako din po, naranasan ko din po yan, mga kapatid. When I come back, parang hiyang-hiya ako, mga kapatid, sa mga brethren ko. Ay, parang, nasabi ko sa sarili ko, Lord, I do not belong na, parang feel ko, I do not belong na dito. Sobrang struggle ko, Panginoon. Pero, sabi nga, Jesus is really good at pursuing straying people. That's why ako'y nakabalik, mga kapatid. Praise God. Hindi natin kaya sa sarili lang natin. Kaya, kung maaari, pag-araw ng pananambahan, huwag niyong i-absent yung sarili niyo. Ayan, kalakasan din po namin na makita kayo sa church, na makita kayo bawat isa sa inyo dito, mga kapatid. Kaya, the Lord is good sa buhay po natin. Ayan po na we should not love the world at yung mga bagay na naroon. Kasi once we fall into sin, mga kapatid, wala nang Kristo na ipapako pang muli para sa iyo. Isang beses lang yan napako. Amen? Hallelujah. John 3, verse 19 to 20. Ganito ang paghatol ng Diyos na naparito siya sa sanlibutan, ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag. Amen? But sa mga apat na ito, mga kapatid, yung love of money, love of self, love of this world, at saka yung love of praise of men, ayan, are we involved in this kind of love affair? In this kind of dangerous love affair? Alam natin po yun sa sarili natin. Meron ba sa puso natin na pinalitan natin yung lugar ng Panginoon sa mga bagay na ito? Diba? Tayo lang po ang nakakaalam yan. At huling verse po, sabi po ng Deuteronomy 10 verse 12, sabi po dyan, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Matakot ka sa Diyos, lumakad ka sa Kanya, ibigin mo siya at paglingkuran mo. Paglingkuran mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa. Amen? Ito po yung nagpapaalala sa atin na we should not be involved in this kind of dangerous love affairs. Sabi po ng ating teksto, ang tumanggap sa utos ng Panginoon at tumupad dito ang siyang umiibig sa Kanya. Mahal natin ang Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, tutuparin natin ang Kanyang utos. Amen? So, tayo po'y manalangin. Hallelujah. We thank you, Lord, for this time, Panginoon, na truly, Lord, hallelujah. Involvement kami, Panginoon, sa mga ganitong love affairs, Lord. But we ask for your help, Lord, na kami po ay alisin mo, Panginoon, kung meron kaming mga
nagagawang mga ganito, Lord. We pray, hallelujah, na kami po ay patuloy na alisin mo, Panginoon, sa mga misplaced affection na ito, Lord. Thank you sa mga salita, Lord, na patuloy na napapaalala sa amin, na higit sa lahat, minahal mo kami, Panginoon. And Lord, if we love you then, Panginoon, we will keep your commandments. Thank you, Lord. Alam po namin, Panginoon, na patuloy na nangusap ka sa amin. Alam po namin, Lord, na patuloy na nagturo ka sa amin. Hindi lang po na naunawaan namin ang lahat ng ito, kundi, Lord God, we pray, Panginoon, na maisabuhay, maisagawa namin to, Lord, sa iyong tulong sa amin. Salamat po, Lord, sa mga kapatid, sa oras na ito, maging sa online, Lord. Patuloy na ikaw po, Panginoon, ang bumabay sa bawat isa sa amin. And let this word of you, Panginoon, ay manatili manan sa aming puso. Panginoon, ang mapakinabangan po namin in times, Lord, na nakikita mo, Panginoon, na kami, Lord, ay lumalakad sa hindi mo nais. Salamat po, Panginoon. Nabalik ko po ang papuri at pasalamat, magdakila, Lord, lahat-lahat, Panginoon, sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen.